Hi friends, pagpapatuloy po natin ang ating pagbaybay sa mga spiritual red flags. Paano mo malalaman na, toxic na ang iyong spirituality? Number 1 ay nabago ang araw ng pagsamba, pero hindi nabago ang pagsinta. Oops! Nabago ang araw ng pagsamba, pero hindi nabago ang pagsinta o ang pagmamahal. Ito po ay makikita natin sa 2 Timothy 4:10, kung saan si Pablo ay nagrereklamo sa isang kapatid na ang pangalan ay Demas. Ito po ang sabi niya, 2 Timothy 4:10, "For Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed for Thessalonica, Crescens for Galatia, Titus for Dalmatia." Maliwanag po ang ibinahagi sa atin ni Apostol Juan sa 1 John 2:15, that we should not love the world. Do not love the world or anything in the world, because if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Hindi lamang po sapat na naging bago ang panahon at araw ng ating pagsamba, kundi nababago din ang ating mga sinisinta. Nababago din yung longing ng ating mga puso. Nababago din ang mga hilig natin. Nababago din yung mga minamahal natin. Yung dating mga makamundong mga bagay na dati mahal mo, hindi mo na ngayon minamahal. Toxic po at spiritual red flag pagka bago lang ang araw ng pagsamba, pero hindi na bago ang pagsinta. Number 2, yung lowering of the standards. Yan po ay spiritual red flag. Yung nasa 1 Samuel chapter 15, 22 to 23, ganito po ang nangyari kay Haring Saul. Babasahin ko po sa inyo. "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as a sin as witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you from being king." Yan po ang maliwanag na nakasulat sa banal na kasulatan. Akala siguro ni Saul, pwedeng play-play na, ginawa ko naman pero hindi niya ginawa ng buo, sapagkat ang utos sa kanya ng Panginoong Diyos, papatayin ang lahat ng mga hayop doon, pati ng mga may buhay doon ay dapat patayin. Pero sabi niya, dinala ko naman ito para i-offer sa Panginoon mong Diyos Sabi niya doon sa propeta Samuel. Pero alam niya po, kapag ka ini-lower natin ang standard, based na lang sa ating preference, doon sa hindi nakaka-offend, doon sa comfortable tayo at yung gusto ng ating community, at hindi na po talaga ito ang standard ng ating Panginoong Diyos, spiritual red flag po ito. Maaring parang cute tayo at katanggap-tanggap tayo. Pero mas importante po na tayo ay katanggap-tanggap, hindi lamang sa mga tao, kundi sa mata ng ating Panginoong Diyos. Lastly po, mababasa po natin sa Isaiah 39 verse 2, yung ginawa ni Hezekiah nang siya ay pinagaling ng ating Panginoong Diyos. You remember po na itong si King Hezekiah ay malapit ng mamatay. Dinalaw siya ni Propeta Isaiah para sabihin sa kanya na ihanda na niya ang kanyang sarili at ang kanyang buong sambahayan sapagkat mamatay siya. Pero siya ay nanalangin sa Panginoon, siya ay humikbi sa Panginoon, siya ay umiyak sa Panginoon at pinakinggan ng Panginoon ang kanyang dalangin at pinagaling siya ng Panginoon sa madaling sabi. Pagkalipas noon ay may mga dumalaw na mga tao sa Babylonia. At alam niyo po ang ginawa nitong si Hezekiah na spiritual red flag? Ito po, nasa Isaiah 39 verse 2. "Hezekiah received the envoys gladly and showed them what was in his storehouses, the silver, the gold, the spices, the fine oil, his entire armory, and everything found among his treasures. There was nothing in his palace or in all his kingdom that Hezekiah did not show them." Alam niyo po, walang natala sa kasaysayan ni Haring Hezekiah na minaglipay niya, nag-testimony siya na pinagaling siya ng ating Panginoong Diyos. Yung lang mamamatay na siya, pero dahil nanalangin siya at humiling siya sa ating Panginoong Diyos, ay pinagaling siya. Nung pinagaling siya ng ating Panginoong Diyos, alam niyo po, personal witnessing. Yung sarili niya lang ang kanyang ipinagmalaki. Yung kanyang kayamanan, yung kanyang silver, yung kanyang gold, yung kanyang spices, yung kanyang lupa, bakahan, kotse niya, yung kanyang armory, at lahat ng kanyang mga property, gustong-gusto niyang pag-usapan yan. Pero hindi niya ibinida.
hindi niya man lang ipinresenta, hindi man lang niya ikinwento ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanya. Kapag ka po ang focus na lamang natin ay ang ating personal belongings, personal accomplishments, at ang focus ng lahat ng ating pagbibida-bida ay ang ating sarili at hindi ang ating Panginoong Diyos, spiritual red flag. Alam niyo po, kahit na sa panahong ito na medyo complicated, importante pa rin na alam natin ang spiritual health natin. Para noon, we can make adjustments and continue to follow and obey the will of God in our lives. Because even now, we can live God's Word in this world.